Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa ating lahat. Ilang araw na tayong hindi nakapagbahagi ng video dito sa ating channel. At ito'y tungkol nga dito sa akusasyon kina dating Senador Bong Revilla at Jinggoy Estrada. At ang itong si Secretary Manuel Bunuan. So bago tayo magpatuloy ng ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, is-subscribe nyo na ito ang ating channel. Pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated kayo sa mga video na ating ina-upload sa channel na ito. So itong dalawang senador na ito, o ang dating senator na si Bong Revilla ay dati na rin itong na-involve sa plunder case na kung saan ay yung kay Napolis, no, kung natatandaan nyo, talagang nakulong sila ng bandang huli at parang hindi na rin napatunayan. So ngayon nagkaroon na naman ng akusasyon sa kanila at panibagong plunder case na naman yata ito para sa kanila. Kung titingnan natin itong mga akusasyon sa kanila, mukhang pabalik-balik itong akusasyon sa kanila. Siguro hindi natin alam kung talagang may ginawa nga itong dalawang ito. Itong ang si Bong Revilla ay bali ano na to ngayon hindi na to siya senator dahil hindi to pumasok ngayong 2022 election, hindi siya nakapasok. Matindi yung mga akusasyon sa kanila At ngayon nga, sabi nga dito sa news na ito, hindi mo na sila dadalo sa preliminary investigation o examination na ito na ginagawa ng korte na ito. At mukhang si Bunuan lang ang dumalo ayon dito sa news na ito. So bakit may parang may ano pa, no? May parang may pinipili pa. Bakit na-exempt, may mga exemption pa sa mga preliminary examination samantalang may inaakusa sa kanila? Ano bang ano ang dahilan at bakit hindi sila isinabay? Ganun din naman at nai-involve sila sa ganitong sitwasyon. Dapat linawin din nila yung kanilang mga side, di ba? Para malaman din ng taong bayan dahil sa totoo lang medyo talagang kung ating isipin parang malapit na sa katotohanan What? Itong panoorin natin itong pakinggan natin itong news na ito na ating ibabahagi rito sa inyo. Nagsimula na ang preliminary investigation sa reklamong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kaugnay ng flood control scandal, si Bunuan papayagan pa rin makalabas na bansa pero mananatili siya sa Immigration Lookout Bulletin. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nagsimula na ngayong araw ang preliminary investigation sa reklamong plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Ayon sa DOJ, hindi pa naman kailangang mag-file ng counter-affidavit sina Estrada at Revilla ngayon, kaya hindi nila kailangan dumalo sa PI ngayong araw. Si Bunuan dumalo kasama ang kanyang abogado. Pag-aaralan pa raw niya ang mga aligasyon laban sa kanya. I don't know, I have to study it very well. Medyo mabigat niya kung plunder yun. Kailangan naman I have to study it. I will try to look into all these allegations that are being dapat but certainly I'm sure sasagot naman natin yan. Idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si Bunuan sa tinatawag na allocables o yung mga proyekto ng mga mambabatas na isinisingit na umano sa National Expenditure Program o President's Budget. Sabi pa sa isang Senate hearing, posible umanong umabot sa mahigit 2 billion pesos ang parte umano ni Bunuan mula sa mga proyekto ng gobyerno. Aligasyong dati nang itinanggi ni Bunuan. Kanina, tiniyak ng dating kalihim na hindi niya tatakasan ang mga kinakaharap niyang reklamo. Nitong January 18,
Nagbalik mula sa Amerika si Bunuan kung saan nagpapagamot daw ang kanyang asawa. Will you stay in the country po until yeah. the whole trial po? Yeah, of course. I'll be here. No plans to like visit your wife? I'm just waiting for yung schedule for the operation. She's still undergoing medication kasi. Ganun ka tindi dito sa atin, no, sa ating bansa. Pero cool pa rin itong kasi ang sabi nga nila hanggat hindi nahuhusgahan ay wala pa rin kaso yan kasi nga hindi pa na nagkaroon ng paghihiring o tawag dito yung akusasyon ay hanggang akusasyon pa lang at sabi nga niya pag-aaralan niya yung kanyang akusasyon. So anong dahilan para pag-aralan niya kung talagang may ginawa siyang paglabag dapat talaga na panagutin siya at sagutin niya ito sa korte, di ba? So biro mo nakalabas na pala ito ng bansa at bumalik pa para siguro para talagang harapin niya itong ikinakaso sa kanya o itong ay naakasa sa kanya. At yun nga, sabi niya nagpapagamot pala sa ibang bansa o baka naman may pinaplano na ito noon pa para lang takasan yung mga akusasyon sa kanya. At dahil meron siya may taong nagtuturo na talagang involved sila sa flood control anomaly na ito na talagang napakalaking perwisyo na idinulot sa ating bansa at marami ang nagsakripisyo dahil sa mga nangyayaring kalamidad na kung saan ay dapat ay naging secured ang ating paligid ngunit nagkaroon ng mga matinding pagbaha dahil wala namang mga proyekto na lumutang kundi talagang malawak talaga na usapin itong nangyayari na ito dahil nga ang daming involved dito na malalaking isda sa nangyari na ito. So itong dalawang pugi na senator natin na ito na dalawang artista na naging senador at madalas ma-involve sa plunder ay talagang laging nangunguna itong dalawang ito, hindi na nagsawa ang nag-aakusa sa dalawang ito At pareho na rin nakaranas na makulong ito na ano lang ito napawalang sala lang yata o hindi napatunayan ang kanilang mga inaakusa sa kanila dun sa naunang plunder case na kung saan ay sa panahon pa ni iwan ko sino ang presidente parang si Aquino yata o si Arroyo. Grabe So sana magkaroon na ng linaw ang mga inaakusahan at ang mga nangyaring anomalya na ito sa ating bansa, lalo na dito sa flood control project na kung saan ay maraming involved na malalaking leader ng ating bansa o yung mga senador natin, may mga congressman at yung ibang mga mga kawani na siyang nangasiwa ng sa loob ng DPWH na ito. So yun lamang po, at kung nais nyong magbigay ng iyong komento o reaction na may kaugnayan dito sa ating ibinabahaging news na ito, mag-comment lang sa ibaba mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.